Next week, simula na ng training camp sa NBA. Alam ko meron ng mga nauna talaga nagpa-practice pero yung usual na media day October 3 US time. Ang preseason naman October 5 US time din. Sa October 23 naman, ito yung time na magpapasa na sila ng final lineup o roster para sa regular season. Ito yung mga preview para sa training camp ng mga teams. So disclaimer, pwede pang may mabago sa lineup na to. Sa is muna. So mga core players lang muna to at yung iba talaga hindi pa sigurado kung bibitawan yung mga kontrata nila. Unahin natin ang Miami Heat. Andun pa rin si Butler, Adebayo, Kyle Lowry, Caleb Martin, Hero at si Kevin Love. Hindi pa alam kung iti-trade ng Miami si Duncan Robinson or isasama nila either si Lowry or si Hero. Ang notable addition doon, si Josh Richardson. Balik-balik siya sa Miami dahil sila din naman ang nag-drop sa kanya ng 2015 sa second round. Meron siyang 9 points, 2 rebounds at 2 assists per game noong nakarang taon sa Spurs at sa Pelicans. Meron din siyang 37% mula sa 3-point area. Meron na ring sentro ang Miami Heat ngayon, si Thomas Bryant. Last season, maganda yung nilaro niya sa Lakers, lalo na nung wala si Anthony Davis. Meron siyang 12 points at 6 rebounds per game. Kapag binigyan pa siya ng mahabang minuto, tumataas pa ang average na yon. Na-trade din siya sa Denver Nuggets noong nakarang taon at doon siya nakakuha ng championship. Andun pa rin si Nikola Jovic kung maganda na ang kanyang magiging susunod na season at yung kanilang rookie na si Jaime Jaquez. Meron pang 20 players ang Miami, 13 sa main roster, 5 sa Exhibit 10 contract, insured practice player at 2 naman sa 2-way contract. Sa Atlanta Hawks naman, same lineup pa rin naman sila halos. Nandun pa si Trae Young, Clint Capela, DeAndre Hunter, Bogdanovic, Dejounte Murray. Nasa Hawks na din si Patty Mills. 3-point guard rotation na meron sa kanila. 15 players pa sa main roster. Hindi pa alam kung magbabawas or hindi. May 3 din na naka 2-way contract doon. Wala pang masyadong pagbabago din sa lineup ng Hawks. Ang Brooklyn Nets, 15 players pa rin sila sa lineup. Pwede sila magbawas ng isang player doon. Sa Exhibit 10 naman si Harry Giles, iisa lang ang nakalagay doon. Sa main roster, andun si Ben Simmons, Cam Johnson, Mikal Bridges, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Nick Claxton, Royce O'Neal, Cam Thomas at Looney Walker. Kung titingnan kasi yung lineup ng Nets, yung mga binanggit kong pangalan kanina, matataas ang defensive rating nun. Lalo na kung magiging healthy si Ben Simmons at makakasabay niya pa si Bridges, Finney-Smith at si Claxton. Defensive style talaga yung mga players pero yung style kasi ng opensa ng coach, dun magkakatalo. Kung titingnan kasi, solid yung lineup ng Nets. Mga batang players pa ang andun pero yung iba dun meron ng mga experience talaga. Ang Knicks naman halos wala din na bago. Ang notable nila nakuha o nadagdag si Donte DiVincenzo. Nagkasama yung 3 galing sa Villanova kasama si Bronson at Josh Hart. 14 players din sila sa main roster at 4 na practice player. Sa Cavaliers naman andun pa si Donovan Mitchell, Garland, Jarrett Allen, Caris LeVert, Max Strus, Evan Mobley, Ty Jerome. 14 players na rin sila. Hindi ko lang sigurado yung nakalagay dito dahil nasa listahan pa nila si Ricky Rubio. Dati may announcement na nag-retire na siya di umano. Kaso ang nakalagay kasi sa report, magpapahinga muna si Ricky Rubio. Kaya nakalagay pa rin siya sa lineup ng Cavaliers. Yung contract niya, 2 taon pa natitira sa Cavaliers. So wala pa naman nakalagay na report doon kung babalik itong si Ricky Rubio ngayong season or sasali siya sa training camp. Pero intact pa rin yung lineup ng Cavaliers. Konti lang yung nabago. Pero yung problema, 8 players kasi nila nasa guard position. 2 lang ang nakali sa point guard, si Rubio at si Garland. Sa Sixers naman, hindi pa alam kung ano ang mangyayari kay James Harden. Nasa kanila si Mo Bamba, Harrell, Kelly Oubre Jr., Patrick Beverley, andito na rin si Danny Green. So hindi pa alam kung sino nga aalisin sa main roster. Isa pa, kung mag-i-engage pa rin ng trade itong Sixers dahil ilang araw na lang yung training camp at mismong preseason. Matagal pa naman yung regular season. So sabi ng iba doon, malaking impact talaga yung James Harden saga, yung pagre-request ng trade. Dahil hindi alam kung ano pa rin ang mangyayari kapag dumating yung mismong regular season. Kung maglalaro siya or hindi, or tatama rin si Harden or magpapataba. Walang nakakaalam sa ngayon. Sa Boston naman, kumpleto na rin sila, 14 players sa main roster. Posibleng may maalis pa dyan dahil si Malcolm Brogdon nasa trade rumors. Katulad ng Sixers, kung mag-i-engage pa rin sila ng trade bago yung training camp. Kaka-recover lang din ni Brogdon sa injury. Nagagalit na nga rin at nilagay siya sa trade rumors na yun.
Sa Boston, merong Porzingis, Tatum, Brown, Derek White, Robert Williams, Al Horford at si Brogdon. Yun nga lang nawala ang best defensive guard nila, si Marcus Smart. Si Kristaps Porzingis na merong injury ng offseason, sa bagong report, ready to go na sa training camp. Wala na siyang issue. Ang Milwaukee Bucks naman, after ng Dame trade, kumpleto na rin sila. Merong 14 players sa main roster at 4 na practice player. So, posible ang nasa starting unit nila si Giannis, Dame, Middleton, Brook Lopez at yung isa pa mamimili either kay Pat Connaughton or Malik Beasley. So, sabi nga nila, nakuha man nila si Damian Lillard, humina naman ang depensa ng Bucks sa perimeter. Sa stats kasi, kapag magkasama maglaro sina Giannis, Middleton at Holiday, mataas yung kanilang winning rate. Dahil 3 posisyon yung nako-cover ng depensa nila. Si Holiday sa guard, si Middleton sa small forward or sa forward position, si Giannis naman sa bigs.